At sa mga oras po ito, live po natin makakasama dito po sa studio ang direktor po ng Al-Kalam Institute ng Ateneo de Davao University, si Ginoong Mussolini Sinsuat Lidasan. Sir, good morning at welcome po dito sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Thank you so much for inviting me, and at least finally I was able to visit you. Yes. Opo. At itong napaka-interesting ating pag-uusapan ngayon dahil nga ay kahapon, Pebrero 3, inaprubahan po ng House Committee on Suffrage ang Electoral Reforms ang isang substitute bill na nagtatakda ng unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa ikalawang Lunes ng Setyembre ng taong 2026. This year po yan. Mula rito, ang mga unang halal na members of Parliament sa Bangsamoro ay magsisimula sa kanilang tungkulin sa December 1, 2026. Na isyong ito ngayon dahil kailan ba talaga magsisimula? So ngayon ito, yung kanilang naging panukala. Ano ho yung masasabi tungkol dito? Well, andun ako kahapon. I was also invited as a resource speaker nung committee hearing by Congressman Zia Alonto Adjong. Nandun din yung mga members ng Committee on Suffrage. Andun din po yung mga members of the Parliament. And key officials, si Secretary Carlito Galvez ng OPA-Pro, ang COMELEC, si Chairman Garcia, and may representative from PNP and CSO. So, yung unang bill kasi nasa September 28 yata, no? So, pero maraming discussions, no? Maraming mga points na napag-usapan tulad ng ano bang election na ito? Is this a special election or will this set the recurring elections, no? Kasi pag yung issue ng synchronization, no, maraming mga batas lang kasi na dapat mong i-consider. So, ang consensus nila, most of the members of the committee, and ako lang po yung parang hindi nagsasang-ayon doon sa 2026 na election ng Bangsamoro Parliament. No? Meron tayong legal, moral, and maraming justifications. But unfortunately, yun po yung consensus ng grupo, kasama yung mga iba't ibang naimbita, ay gagawin ng election this year. No? And this will somehow determine the future of the Bangsamoro Parliament. Opo. At nabanggit po ninyo yung Section 1 ng House Bill 7236 na original na inihain nga ito ni Congressman Zia Alonto Adjong at Yasser Alonto Balindong. Yung original na suggestion is September 28, 2026 dapat yung election. Opo. At kasama na po yung 2028, no? Ay 2028 kasama ng national at local elections para sa 3 taong termino pagkatapos noon. Ang bagong version kahapon na tinalakan ninyo, yung desynchronized o hiwalay ang Bangsamoro election sa national at local elections. Pero pinananatili ang 3 taong termino na nakasaad sa 1987 Constitution at RA 11054. Paano po ito? Ano bang magiging implikasyon po nito, sir? Tama yun. Kasi pag ginawa natin yung election sa taon na ito, so less than 3 years yung term ng mga, if ever ma-elect na members of the parliament. So medyo problemado ganon. May issue constitutionality in terms of the term, no, ng ma-elect. Pero iba rin kasi yung tenure, no, ilang years silang magse-serve. So ang ginawa is wala namang nakalagay sa saligang batas na talagang kailangang isi-synchronize, no? Naka-define lang naman doon kung ano yung magse-serve sila ng 3 years. So that's why medyo na-extend ang, kumbaga, after the election, makaupo sila ng December, and then by 2029, another election. So yun yung, actually grabe yung explanation ni Chairman Garcia, no? Talagang he's a brilliant election lawyer. He was able to see all those things, no? Kaya na-factor in, no? Ang worry lang din kasi natin doon, una, nasa bold din po sa RA 11054 that the Parliament can anytime dissolve, no, by a vote of no confidence, dissolve the Parliament. So, yun din yung parang challenge natin na parang
what if nag-election nga tayo ngayon, then next year medyo nagka-problema, nagboto yung majority ng members of the parliament, ang loss of confidence. So, tulad ng ibang bansa, ng Japan, o yung mga parliamentary form of government, ay mag-e-election na naman ng sino ang mga representatives. So may possibility din na kailangan nating i-take in consideration yun kasi saan kukunin yung budget if ever mag-e-election? Let's say merong loss of confidence. So talagang ang election sa BARM ay hindi lang siya ganun kasimple. Ano bang pagkakaiba po, sir, yung parliamentary system ng BARM sa regular na presidential local government system ng ating bansa? Siyempre, yung parliament is yung mga districts and the district representatives, may party list. And itong mga members na to, sila ang mag-e-elect kung sino yung magiging chief minister. Sa presidential naman, it's a vote ng every voter, no? Magboto sila kung sino yung presidente. So tulad ng setup natin ngayon. And talagang sa presidential elections, hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin ang presidente. Meron kang may impeachment ka, may mga different ways and it's only Congress ang pwedeng gumawa nun. Sa Parliament kasi, unique siya na setup which somehow, as also one of the framers, no, kami nang gumawa ng Bangsamoro Basic Law na naging Bangsamoro Organic Law nung panahon ni President Duterte, yun yung talagang in-envision namin na dapat it will be the representatives coming from the districts and the sectoral and the party, political parties, sila yung mag-e-elect ng chief minister and yun, yung different positions within the parliament. At sino-sino yung mga boboto at iboboto ng mga residente po doon sa BARM? Opo. Ang kaibahan lang kasi yung mga residents sa BARM, ang iboboto nila yung representative, no? Ang nasa batas kasi, 80 members of the parliament. 32 would come from the districts, no? Yun yung somehow naging challenge sa atin kasi nung inalis yung Sulu, merong 7 districts ang nawala at ito ay dinistribute sa different provinces ng BARM. At yan ngayon ng pinaka-issue. So, ang para po sa inyo, kasi nabanggit po ninyo doon din sa hearing, kung hindi ko nagkakamali, yung ibang setup ng BARM parliamentary system sa loob ng presidential system, which is nabanggit mo na nga, at ito yung produkto ng peace agreement. At paano ba? Pwede ba? Saan ka pabor? Hatiin, desynchronize, or doon sa mismong araw, September 2026, ang hindi yan possible, hindi yan reasonable na date for this BARM election? Well, ang sa akin, yung position po ng Al-Kalam Institute and the Ateneo de Davao University, no, with so many consultations, ang position po natin ay, una, we agree that there's a need for an election. No? There's no question about it. Ang question na lang, pangalawa, is kailan ito gagawin. Now, based sa community consultations, no, assessment natin sa security in the area, ay hindi pa rin po ready ang BARM to have the election. No? As I mentioned last time, hindi ito ordinary election. No? This is a product of a peace agreement. No? Agreement ng MILF and the Philippine government. And second, ako, without identifying kailan, either this year or next year or 2028, ang sa akin, mas magandang i-desynchronize din talaga siya. Meaning to say, wag mo siyang isasabay sa national election. Kasi kawawa naman po yung mga botante namin. No? Ang haba-haba na ng balota natin, isasali mo pa yung region. And ngayon, ang mga sectoral representatives, women, indigenous peoples, hindi na siya by assembly, no? Yung sa batas ng Bangsamoro Act 415, no? Direct voting na din siya. So, may imagine mo na yung balota ng BARM is ang haba-haba, no? And pangalawa, maganda din siyang i-desynchronize, no? Again, without saying kailan, i-desynchronize siya, pero mabibigyan natin ng tamang tugon, tamang pansin ang election sa BARM. Na alam po natin na in the past several elections,
medyo problematic in terms of violence. Opo, ilang members nga ng parliament ang iboboto ay pipiliin dito? The entire members of the parliament is 80. 80. Pero yung iboboto mo by district is only 32. No? Yung 40 will come from the political parties. No? Yun yung boboto ka ng district mo, sino yung nandoon. And then pangalawa, iboboto mo yung political party, no? Let's say kung UBJP or ano ang kwan mo. And pangatlo is yung sector. Yes. So paano yan, sir? Mareresolve po ba ngayong taon yan, yung election na yan? O sa tingin po ninyo, hindi pa kakayanin? Talagang mainit pong didiscuss yan. At saka yung mga kasalukuyan ngayong mga nanungkulan ay talagang may extend pa kung hindi ito mareresolve ba? Sa akin palagay, honestly speaking, if the national government, no, if the Bongbong Marcos administration wants na magkaroon ng election sa taong ito, magkakaroon ng election, no, because they kumbaga nakita naman natin, no, yung kwan nila. Ang hope na lang natin is kung magkakaroon ng bicameral session kasi iba yung version ng Senate, no? And we're hoping that the Senate will have a more open mind and understand the situation, no, sa ground, no. So yun, sa tingin ko ang election na ito hindi talaga siya parang para sa Bangsamoro peace process. So, may ibang objective, no. That's how we look at it. So baga, hindi pa, para sa iyo, parang hindi pa right time ngayon. Oo, kasi medyo maraming mga hati yung mga kababayan natin patungkol sa issue na yun. Si Partner Admar, kasama ko po, may mga karagdag katanungan. May buntag, sir, no? Para sa mga hindi taga-BARM or outside BARM, dyan sa Mindanao, Visayas, maging dito sa Metro Manila, Luzon, ano yung dapat nilang mga mahalagang matutunan or malaman kaugnay nga po dito sa kahalagahan dyan po sa mga ganap ngayon sa BARM na yan nga, pinagtatalunan pa kung kailan ba, dapat ba magkaroon na ng eleksyon, sir? Well, una, ang Mindanao, no, particularly in the Bangsamoro, iba po yung setup doon talaga. Iba yung anthropological, cultural, no? Medyo unique po yung region namin, no, sa BARM, no? Yan yung una. Pangalawa, intindihin natin na meron po tayong tinatawag na peace agreement, no? Yung mga kapatid nating mga Muslim at mga Bangsamoro, ang una-una nilang gusto ay independence, no? Gusto nilang humiwalay kasi historically nga may basehan, no? Yung mga sultanates natin, sultanado natin, yung mga tao natin sa Mindanao, iba rin talaga yung pananaw nila sa history at even in the current events, no? So, pangatlo, dyan sa Mindanao, ang dami pa rin pong mga loose firearms. Ang dami pa rin pong private armed groups. Ang dami pa rin pong mga members of the terrorist groups, no, violent extremists, na madali silang mag-recruit ng mga tao. Now, base po sa pag-aaral namin, ang nakikita ng mga tao sa BARM ay ang ating gobyerno ay hindi sincere sa peace agreement, no? Kasi nga, yung comprehensive agreement on the Bangsamoro and the framework agreement of the Bangsamoro also, ay halos lahat noon ay hindi nag-deliver ang government, no? Particularly on decommissioning. So, majority of the MILF are still combatants, no? May hawak pa rin silang baril. Marami pa rin sa mga community natin ang may mga armadong grupo, no? Hindi natin alam, galing sa mga political clans or whatever. Now, how can you have a legitimate election, no? So, ganun pa rin. Meron ka rin intimidation, meron ka pa rin... I'm sure the AFP and the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, they have a different view, no? They can always go kung ano sasabihin ng government natin. But they know on the ground, intelligence reports, no? Yung latest na ambush, no? 4 na mga militar, no? Sa Lanao del Norte, sa Munay. Yung inambush po na mayor ng Sharipagwak, no? These are blatant acts and manifestations na yung security concern natin ay hindi ganun ka-simple. So, as a taga-Manila, I'm sure iba yung mga concerns niyo dito or sa Luzon and Visayas,
dapat intindihin nyo na hindi sa amin importante ang demokrasya sa ngayon. Kasi kapag nagkaroon ng election, alam natin kapag may election, madidivide ang tao. Walang gustong matalo dyan eh. Walang gustong sabihin niya natalo ko. Lagi yan sasabihin, dinaya siya, di ba? So, kapag magkaroon tayo ng election, takot kami, no? Takot kami na baka this will escalate the violence and the disgruntlement of the Bangsamoro Islamic Armed Forces. Gano'n naman kalaki yung role ng national government, lalo na ng political will ng isang leader ng ating bansa, dyan sa mga ganap ngayon sa BARM? Or hayaan na lang sila, bigyan sila ng leeway ba? O talagang, paano ba matitiyak para maging successful? Or kung ano bang mga dapat na gawin dyan, Direktor? Pero Edmar, may political will ba tayo? Yan din yung tanong. Yun yung question, di ba? Pero in a perfect In a perfect Scenario. situation, no, if we have another iron fist, no, like the former President Tatay Digong, ay madali, no? Kasi kitang-kita naman natin yung disiplina, no? Nandun yung sympathy, no? Ang kailangan ng gobyerno natin ngayon, no, in a perfect situation, is sympathy, and dapat maramdaman nila yung hinaing ng mga taong bayan, no? Una, na-address ba natin yung loose firearms? Na-address ba natin ang poverty? Na-address ba natin yung corruption? No? Kung yung mga bagay na yun ay na-solve natin, ay di sana mag-election tayo, no? Pero hindi lang naman BARM yan eh. Titingnan mo the entire world, no? Most of the Muslim countries in Afghanistan, no? In Iraq, Syria, no? In the Middle East, no? Most of these countries and mostly Muslim-populated areas, hirap sila maging democratic. Kasi clannish kami, no? Kumbaga kahit saan mo titingnan, no? Gagamitin natin yung pagka-academe, no? Part ng akademiya, mga research natin, clannish ang mga tao dyan. We abide by consensus, no? So kung ang gobyerno, kung hindi pa ready ang BARM, okay, mag-consensus tayo. Everyone, they will represent kung sinong gusto nila mag-represent. And by appointment pa rin, no? We see that there is no rush for us to democratize and have an election wherein alam naman natin na by history and experience, iba ang takbo ng election sa BARM. Opo, huli na lang mula sa akin po, Direktor, no. Sakali naman po na maging matagumpay yung mga ganap diyan sa BARM, no. Sakali naman, no. Ano yung maaring magiging makukuhang aral o lesson o pwedeng gamitin ng national government? Pwede ba ito? Applicable din ba ito sa iba't ibang mga sitwasyon sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao po? Oo naman. Marami po, no? Marami tayong pwedeng pag-aralan sa BARM. No? Lalong-lalo na yung if we can master the decommissioning process, no? Kasi alam naman natin, meron pa tayong mga kapatid na mga NPA, no? Mga komunista. So kailangan din natin silang bigyan ng tamang programa, no? And alam din po natin na yung sa BARM, yun na. For me, ang pinaka-lesson talaga natin is how can we make the parliamentary form work for us, no? Kasi by history, ang Pilipino, no, we are different nations, no? And ayaw talaga nating malamangan ng ibang tribo, ibang grupo. So, mas maganda yung equal tayong lahat, no? Mabigyan tayo ng tamang space to govern. And higit sa lahat, makikita natin na ang pwedeng mapakita ng Bangsamoro and BARM na sa lugar natin na yan, ang Muslim, Kristiyano at Lumad ay nagkakaisa. Pero, Direktor, kung tatanungin mo yung mga kababayan natin mismo doon sa BARM patungkol sa issue na ito, ano ang kanilang simpatya, ano ang kanilang saloobin patungkol sa eleksyon dyan sa BARM? Magandang tanong yan, no? Talagang, yan yung hinihintay ko na, na tanong. Kasi una-una, alam natin na ang MILF, no, through the UBJP, gusto nila ng eleksyon. No? It's given, no? They're ready. Pangalawa, unfortunately, yung batas po na nag-districting, no, yung BAA, Bangsamoro Act 415, ay medyo problematic, no? Medyo, I'm sure, may grupo dyan na magpa-file ng case, no?
Kasi doon pa lang makikita mo na hindi sila sang-ayon doon sa batas na yon, no? Yung boto nila, no? Kasi kumbaga, hindi na natin isali muna yung communities, no? Yung mga main stakeholders muna. Now, nagkaroon tayo ng ng committee hearing sa Congress kahapon, no? For House Bill 7236, no? Wala kang nakitang MILF. No? Wala, hindi sila nag-participate. Sabi nila, ang BARM ngayon ng Bangsamoro Transition Authority is led by the MILF, no? Pero makita mo sa ground, iba yung nangyayari. Nagrereklamo. Although we have Chief Minister Abdul Rauf, no, Sami Makakua, no, siya yung Chief of Staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces. Ang lagi niyang sinasabi, nakaupo siya dahil inappoint siya ni Bongbong Marcos. No? Pero hindi yun ang kagustuhan ng MILF. No? Ang gusto ng MILF is yung chairman nila. No? So, yung doon pa lang, anong mga mensahe at signals ang ipinapakita natin? No? Kasi kung naglolokohan na lang ba tayo na sinasabi nating MILF-led, and yet, doon sa hearing mismo, wala kang nakitang MILF, puro government appointee, yung mga kasamaan ko dati sa parliament, no? Mga naumupong members of the parliament ngayon. So the way I look at it, honestly speaking, the people on the ground, no, ayaw nilang nangyayari. Basically, they don't want what is happening. No? And marami ng mga rallies dyan. No? May makita mo, tinatapunan ng mga kamatis yung mga pictures ng mga ayaw nila ng mga government officials. No? Nilalagyan nila ng X. So, ibig sabihin, in a very simple explanation, hindi taga-BARM, ang tao ng BARM, ang nagde-decide ngayon, kundi sa Malacanang. Hindi kumpara before na talagang sila ang na talagang nasusunod. Kung ano ang boses ng BARM, ayan dapat ang susundin ng pamahalaan. Totoo po. Oo. Yes. At ang issue pa diyan pala ay hindi pala kasama yung ibang paksyon ng grupo. Kaya nagkakaroon talaga ng problema. So, sa nakikita po ngayon, talagang peace agreement, dialogo, yung nakikita natin, dapat makipag-usap. Mismo na ba ang Pangulo ng Pilipinas ang mamagitan sa issue na ito dyan sa BARM? Definitely, no? Kaya panahon na para ipakita ni President Bongbong Marcos na may political will siya, no? Kausapin niya si Chief Minister Alhaj Murad at si Minister Moajer Iqbal, no? Kumbaga, honest to goodness na sila magsalita, no? Huwag nang may mga channels pa, no? Kasi matagal na tayo dito sa, kumbaga, if we can call this as industry, matagal na tayo sa peace process and alam natin what is real and what is fake. Opo. Pero sa ngayon ba ay nakahanda na, may mga kandidato na for parliamentary elections? Sana baga hinihintay na lang yung right time for the unang BARM elections? Alam mo, 2 years ago, meron na. Nalulugi na nga sila. Ang dami na nilang posters na na-print. Naku po. Oo. So siguro, Direktor, ang mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa ating pamahalaan muli na nanunood po. Marami po sa ating mga kababayan, akala nila ay sa BARM lang yan. Nandito kami sa Luzon, nandito kami sa Visayas. Ang iba naman, nandito kami sa ibang parte ng Mindanao. Hindi naman kami kasama dyan sa BARM. Pero dapat bang makialam din kasi Pilipino tayong lahat? Una, nagpapasalamat ako, no, sa SMNI at sa inyong dalawa. Lagi niyo akong inimbitahan. No? At least, na-voice out po natin yung hinaing ng taong bayan sa BARM. No? Pangalawa, ang usaping Bangsamoro, tulad din po yung sinasabi ng mga senators natin at congressman natin, ay hindi lang ito tungkol sa Mindanao o sa BARM. No? Ito po ay usaping national. No? Sa usaping economy lang, no? Ang budget natin, the bulk of the budget of the BARM, no, are around 90 or even 100 billion annually, yung sa block grant, ay nanggagaling sa taxpayers. No? Ibig sabihin, yung taxpayer from Batanes down to Sulu ay may contribution, may ambag sila sa development at ang improvement ng BARM, no, ng Bangsamoro. Pangatlo, ang BARM po, yan yung isa sa pinakamayaman na in terms of mineral resources, no? Mineral, gas, no? Natural resources. Na kumbaga, kung maaayos natin ang peace and order sa BARM, maaayos natin yung governance, no?
it can help the entire country. Hindi na natin kailangan pa magpadala ng mga OFW sa labas. Kumbaga, pwede na yung mga taga Luzon, kayong pumunta sa amin at makaprovide kami ng employment. No? And lastly, sa tingin ko, kailangan nating isipin na ang government natin ngayon, no, they have to look beyond, no, yung the upcoming 2028 elections. No? Ang buhay po ng mga tao sa Burma importante. No? Simula nung all-out war, sabihin natin all-out war lang, hindi pa yung 1970s na gera. Nung all-out war lang ni President Erap noong 2000. That was 25 years ago. Ilang pamilya na po ang nasayang, ilang mga bata na po ang nagbakwit, no? Naghihirap, no? Hindi nakapag-aral ng mabuti. And kung marami pa rin po ang ganun sa BARM, ang epekto niyan, magkakaroon tayo ng marami pang mga terorista, marami pang mga rebelde. And worst case scenario, baka hindi na natin yan siya makontrol, ay magkakaroon tayo ng mas malaking problema in terms of peace and security.